May kanin na po yun, ma'am. Masarap po yun, ma'am. Marami na, ma'am. Pwede dining dyan, ma'am. Dining ng bagnet yan, ma'am. Para sa bagnet yan, ma'am. Halika na. Musta ka dyan, kabayan? Gusto mo ba ng kainan, kwentuhan at kulitan? Lika na sa world's oldest Chinatown. Dito sa Binondo, Manila, meron tayong titikman. Ang paboritong pagkain raw ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, nung siya'y estudyante pa lamang. Sa ating vlog for today na pinamagatang, Trying the Favorite Food of Jose Rizal in the Philippines' Oldest Restaurant. Ito na nga ang oldest restaurant in the Philippines, ang Toho Pansiteria Antigua since 1888. Let's go in! Pasok na tayo mga vlogmate. At dahil nga more than a century itong Toho Pansiteria Antigua, nakakain na daw dito si Rizal nung siya'y estudyante pa. Tumatawid ng ilog mula Intramuros dati para makarating nga raw dito ang ating bayani. Ito kaya'y urban legend na sabi-sabi lang? Hindi po ako expert o historian. Naaaliw lang sa mga kwento ng ating bayan. Sakaling may pagkukulang man, paumanhin, hindi sinasadya, ang mahalaga siguro na pag-uusapan. At natatama kung mayroong mang kamalian o nakaligtaan. Kaya kung meron po kayong correction o mas accurate na details, paki-comment po lamang para lahat tayo ay maliwanagan at may dagdag kaalaman. So yun na nga. May tuturing kaya natin itong urban legend kasi wala atang pictures, memorabilia, or other recorded history na proof na kumain siya rito. At kung may pagdududa o pagtatalo, maaaring dahil ito sa dalawang punto. Una rito, tumatawid raw siya ng ilog papunta dito sa Pansitan. Galing sa Intramuros kung saan nandun ang kanyang eskwelahan. Alam naman ng karamihan, Ateneo at UST ang kanyang mga naging unang paaralan. Ang Ateneo nasa QC at ang UST nasa Espanya, Manila naman. Kaya siguro merong mga naguguluhan. Pero kung ating babalikan, ang Ateneo noong 1859 nasa Intramuros unang matatagpuan. 1932 sa Padre Faura naman ang nilipatan. At 1952 ay nasa QC na hanggang sa kasalukuyan. Ang UST sa kabilang banda, 1611 nasa Intramuros na siya. 1911, lumipat ang UST sa Espanya, Manila. Kaya yung naging estudyante siya sa Intramuros, may katotohanan. Dahil nasa Intramuros dati ang kanyang mga paaralan. Next, para sa pangalawang katanungan, kung ang mga taong pag-aaral ni Rizal sa eskwelahan ay tugma nga ba sa mga taong bukas na itong restaurant? 1872 to 1877, nag-aral siya sa Ateneo. 1877 to 1882, nag-aral naman siya sa UST. Nag-shift sa medicine from pre-law na philosophy para magamot ang ina na need ng eye surgery. So in summary, 1872 to 1882 nag-aral siya sa Intramuros. 1882 pumunta na siya ng bansang Espanya para ipagpatuloy ang philosophy at medisina. So paano nga kaya ang estudyanteng si Rizal ay makakakain dito? Kung umalis na siya ng bansa noon pa lamang 1882, habang sa 1888 pa lang supposedly magbubukas ang kainang ito. But wait, there's more. May plot twist ata ito. According raw kasi sa isang libro na The Governor General's Kitchen, Philippine Culinary Vignettes and Period Recipes, 1521 to 1935 na isinulat ng food historian na si Feliz Prudente Santa Maria, itinayo raw ni Manuel Pocong Bautista together with 4 friends ang Antigua. Kailan? Nung raw 1866 pa. After ng ilang taon, together with his 3 friends, bumalik raw si Manuel sa China. Pinagpatuloy naman raw ng naiwang kaibigan na si Taiping ang pansiteria, na siya namang itinuloy-tuloy magpahanggang ngayon ng kanya raw pamilya. So kung nag-aral nga si Rizal sa Intramuros from 1872 to 1882 at 1866 pa lang ay bukas na ang Antigua, pwede nga nakakain ang estudyanteng si Rizal dito talaga. At least, chronologically speaking, posible pala. Nag-boarding house rin raw pala siya sa Intramuros at Binondo, habang siya ay nasa UST at Ateneo. Kabilang na yung nasa Cali Carvalho, kaya kung ito ay accurate na info, mas malaki nga ang tsansa na nakakain siya rito. Ayon pa sa mga kwento, dito nga raw sa Toho, kabilang daw ang lumpiang Shanghai sa kanyang paborito. Kaya tikman na natin to. Adios, Patria Adorada. Kung si Rizal nagpaalam sa may ultimo adios, baka kayo naman mapag-goodbye sa inyong mga diet, mga boss. Pag natikman itong lumpiang di pangkaraniwan, manipis ang wrapper, makapalang palaman. Siksik,
liglig, crunchy, malinamnam. Bukod sa lumpiang Shanghai, favorite din daw ni Rizal ang Yangchang fried rice. Fuego! At dahil nga nangyari kay Rizal ito, itinuloy ang pakikipaglaban ng mga Pilipino. Ituloy na rin muna natin ang pagkain dito ng Yangchang fried rice na kanya rin raw paborito. May sangkap pa tulad ng itlog at gisantes. Feeling ko tuloy, ako si Dingdong Dantes. Chares! Napakaganda kasi ng pakiramdam pag kumakain ka dito sa oldest restaurant. Kabilang rin nga sa na-inspire ni Rizal ay si Bonifacio, na kumain din daw dito. Ilan sa favorite niya? Yung pansit at asado. Punitin ang sedula! Nung panahon na yon, hindi na niya napigilan. Sumugod mga kapatid para sa bayan. Kung sa ngayon naman, hindi ko na rin mapigilan. Yung smoky sweet flavor ng asado, katakam-takam. Kaya tuloy ang laban. Ang kainan. Kamaron rebusado naman. Pero ang sarap ng feeling. And of course, our Chinese restaurant experience will not be complete without it. Kaya eto na siya. This is it, pansit. Ang selang sa pakiramdam na kahit sa pagkain man lang, nadala ako sa kanilang kapanahunan. Natikman ang parehong karanasan ng mga taong naging malaking bahagi ng kasaysayan. Talino, katapangan at pagmamahal sa bayan. Mga ambag nila na humubog sa ating katauhan. Kalayaang ipinamana at ipinaglaban. Hindi malilimutan at iingatan. Maraming salamat. Mananatili kayong buhay sa aming puso't isipan. Porma ng restaurant, classic. Yung lasa ng pagkain, authentic. Yung mga taong kumain na rito, historic. Yung madala ka sa mga panahon ng mga bayani, nostalgic. Yung overall experience, nothing but epic. Hindi lahat ng masarap, mahal. Hindi lahat ng mahal, masarap. Pero sa lahat, ang masarap, ang magmahal. Peace, tamis. Sana nag-enjoy ka sa ating kwentuhan. Ano man ang problema mo, kaya mo yan. Kain sa'yo lahat yan. Fuego! Kaya sana, okay ka lang. Hanggang dito na lang muna tayo. Ingat at more blessings sa'yo. Kita ulit tayo sa next video. Kung hey Fat Choy, Happy Chinese New Year! Ang bilis ng panahon. Sana swerte ang pagpasok sa'yo ng Year of the Dragon.